Boss, nalaman na natin ang totoong pagkatao ng babaeng ito. Songna, stunt at special effects artist, nagtatago ng tunay na pagkakakilanlan. Tama, 3 araw ang nakalipas. Ang kanyang bank account. May 20 milyon na pumasok. Pero hindi natin malaman kung sino ang nagpadala. Malamang ito ang unang bisis niyang tumanggap ng trabaho. Kung isa siyang mamamatay tao, wala nang dahilan para siya ay manatili. Sino ka? Bakit ako nandito? Kung gising ka na, magsalita ka. Magkano ang halaga ng buhay mo? At kung hindi ako? Nagkakamali, ikaw ang gustong bunutin ang oxygen tube ko. Para patayin ako. Ano naman? Huwag kang magulo. 80,000. Ano? Basta bigyan mo ako ng 80,000 para matapos ito. Hindi ako magreklamo. Mabuti sa iyo, mabuti sa akin, mabuti sa lahat, ano? Nababaliw na sa kakahirap. Chizong, dumating ako para. Ano itong ginagawa ninyo? Anong Chaizong at Saozong, ngayon talaga? Kahit sino na lang ay pwedeng maging Zong. Chaizong. Ikaw ba ang presidente ng Yuju Group? Ang prinsip ng Sheng City, si Chixiao. Ako nga. Ano na ang kalagayan ni Song na ngayon? Siya ay nasa pansamantalang estado ng amnesia, malamang, na tinamaan mo ang kanyang sentido. Ngayon ay naalala lang niya, na siya ay isang stunt actor. Kaya ano kaya bago sumay? Hindi masasabi. Siya pala ang nagpawala ng memorya ko, kaya't dapat kong singilin siya ng malaki. Narinig ko na ang nangyari, hindi mo lang ako sinaktan. Kung di binunot mo pa ang oxygen tube ko, kayong mga mayayaman. Talagang sobra na. Ano ang gusto mong gawin? ₱1,000,000. Ikaw na presidente ng Yuju Group. Hindi mo ibibigay, di ba? Kung hindi ko ibigay, Kanina sinabi sa akin ng doktor, maaari itong ma-certify bilang 0% disability. Kung hindi ka magbibigay ng pera, ikaw, pakasalan mo ako. Alagaan mo ako habang buhay, pwede rin. Ang kapal ng mukha mo. malaki ang loob mo, gustong pumasok sa pamilya Chai, pwede rin naman. Seryoso ka bang pakakasalan ako? Basta pumayag ka. Maging personal kong bodyguard. Sandali, papasok ako sa pamilya Chai bilang misis. Hindi kaya nagkamali ka ng salita at sinabing personal kong baby? Ano PA yang personal kong baby? Boss, hindi ko maintindihan, bakit mo pinapayagan si Songna na maging bodyguard mo, siya'y isang hitman na pinadala ng iba. Delikado ito. Sa mga nakaraang taon, marami ang gustong pumatay sa akin. Pero walang hitman ang nagturo kung sino ang nasa likod nito. Naiintindihan ko na. Gusto mong samantalahin ang memory loss ni Songna para malaman kung sino ang nasa likod. Tama, alam nila na dinala ko si Songna dito. Para maiwasan na magbigay si Songna ng impormasyon sa akin. Tiyak na magpapadala sila ng tao para patayin siya. Ayusin ko na ito. Huwag mong guluhin ang sitwasyon. Opo. Ito na pala ang bahay mo? Ang yaman mo naman. Huwag mong galawin ang mga gamit dito. Akala mo hindi ako sanay sa magarbong buhay? Ang sopang ito ay 6 milyon. Ang florera mo, hindi kaya ito ay antike din? 160 milyon kung masira mo ito. Itatapon kita sa dagat para pakainin sa mga isda. Kung ganoon kamahal ang mga gamit mo, bakit mo pa ako pinapatira dito? Malapit sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Malapit sa akin para madali. Nagawin mo sa akin ang gusto mo. Una kong sasabihin, maliban kung may marriage certificate na tayo, hindi ako papayag na magkaroon ng anumang relasyon sa iyo. Matino ako, lubos na tumututol. Ganoon ba? Ano ang ginagawa ng kamay mo? Una kong sasabihin, wala akong interes sa'yo. Pinanatili kita sa pamilya Chai dahil may silbi ka pa sa akin. Kung ayaw mong mamatay, huwag mong sabihin kanino man. Ang lokasyon mo. Sinasindak ba niya ako? Ginulong mo ako tapos tatakbo ka? At palaging sinasabi na ililibing mo ako. Grabe naman ito.
Bakit? Bakit ganun ka katulad ni Songna? Ako lang ba to? 8. Gutom na ako. 2 araw na tayong hindi kumakain. Walang laman ang tiyan. Yang bata, puro kain lang alam. Huwag kang mag-alala, malapit na tayong magkaroon ng masarap na pagkain. Hoy, bata, okay ka lang? Tito, Nabenga MOAKO. Dapat mong panagutan to. Paano ko pananagutan? 8,000, isang kusing hindi dapat mabawasan. Batang hamog. 8,000, isang kusing hindi dapat mabawasan. Mukhang may pumasok na magnanakaw sa bahay. Huwag kang maingay, may pumasok na magnanakaw. Tumahimik ka. Ako. Boss, okay ka lang? Hulihin mo siya. Ano ba yan dahil lang ba hinagkan kita? Kailangan mo ba akong dalhin sa munisipyo para magpakasal ng hating gabi? Tumigil ka nga. Liwi, itapon mo siya sa labas ng bahay at huwag mo siyang papasukin. Si? Chixiao, kung hindi pa lumalayo ang mga holdaper. Mamamatay ako. Sige na, tama na ako, okay. Boss, talaga bang may lakas ng loob si Songna na hagkan ka? Umalis ka. Sige na. Chixiao, talagang hayop ka. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, gaganti ako sa iyo ng husto. Boss, yung Mgata kanina, talagang para kay Songna ang punta nila. Nakidnap si Songna. May tracking device ba siya? Meron. Hindi kuya, mali ang nahuli mo. Wala talaga akong pera. Miss Song, huwag kang magunwari sa akin. Dinala ka ni Chixiao. May nasabi ka bang hindi dapat? May nasabi ka bang sekreto? Ano bang sinasabi mo? Dahil binubog ako ni Chixiao, kaya nawala ang memorya ko. Pinagtripan ko lang siya, kaya niya ako dinala. Ah, ikaw pala ang unang gumalaw. Mukhang. Miss Song, balak Montag beng sumama kay Chixiao? Wala talaga ang memorya ko. May medical records ako sa City Hospital. Ano ba yan? Hindi, yan importante. Tumanggap ka ng 2 milyon, pero hindi mo ginawa ang trabaho mo. Alam mo naman kung ano ang kahihinatnan mo. Di ba? 20 milyon. Kapag may pera na, mas malaki ang sansa na mahanap ang batang yan. Wala akong maalala sa 20 milyon, wala rin akong maalala sa misyon. Wala akong maalala, wala akong alam. E di tanungin mo si Haring Yama sa impyerno. Parang nadali tayo. Sabihin mo kanino kayo. Hindi ko siya kilala, nakita ko lang siyang nakatayo mag-isa doon. Gusto ko sanang pagtripan. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi ako mag-aatubili. Nabunutin ang mga ngipin mo isa-isa. Boss, anong gagawin natin? Dalhin muna natin yung nasa lupa, tanungin ng mabuti. Si. Sinadya mo ba to? Sinadya mong iwan ako sa labas? Ginamit mo ako para mahuli ang dalawang to. Grabe na ang laro ni boss ngayon. Talagang walang kwenta si Chixiao kahapon. Ginawa akong pain. Kailan ko ba nakuha ang 20 milyon niya? Ano na misyon ang ibinigay niya sa akin? Hindi ko talaga maalala. Kahapon, ginago niya ako. Dapat ko siyang pagbayaran. Mukhang matitigas ang mga taong pinapadala ng Mastermin. Mas gustuhin pa mamatay kaysa magsalita. Hanggat nandito si Song na sa pamilya Chai, siguradong. Hindi sila titigil.
Bantayan siyang mabuti. Huwag mo siyang pabayaang makatakas. Gets KO. Hindi ba't pinaalalahanan na kita na huwag lumapit sa akin ng basta-basta? Ako ang personal mong bodyguard, masyadong malayo. Paano ako magiging personal? At naisip ko na, bilang isang bodyguard, dapat kong gampanan ang responsibilidad ng isang bodyguard. Ang responsibilidad mo ay maghatid ng gatas. Pwede bang sabihin to? Medyo. Bastos naman to. Song na, gusto mong mamatay? Huwag kang magalit. Para sa kalusugan ng employer mo, kainin mo ang almusal mo. Saka ako aalis. Naglalagay ka ng lason. Naku, alam niya. Paano ko sasagutin to? Hindi naman, bakit ako maglalagay ng lason? Nag-iisip ka masyado. Tingnan mo ang reaksyon niya. Siguradong may lason yan. Huwag mo akong pagbintangan. MS Song, ang maliit mong panlilin lang. Agad naming nakikita. Inumin mo ito. Kung hindi ko inumin, ano ang masamang mangyayari? Kung hindi mo inumin, hindi ako mag-atubili. Nagawing golf ball ang ulo mo. Ikaw ang bahala. Nainom ko na, tingnan mo. Wala akong nilagay na lason. Boss, parang metapang talaga siya. Naglakas loob siyang lasunin ka. Doktor, ano ang lason na kinain niya? May pag-asa pa ba? Kung wala, hayaan mo na. Chief G, hindi siya nalason, sleeping pills lang. Ang kinain niya ng maami. Sleeping pills. Hindi nakamamatay ang dami, magdudulot lang. NG Antok. Boss, gusto ba niyang patayin ka? O hindi? Ginaganti niya ako. Kahapon ginamit ko siya. Masyado siyang maliit ang tingin sa'yo. Kung madali lang, na makaganti sa'yo, matagal ka ng patay. Aayusin ko ang lahat sa kanya. Tungkol sa sleeping pills, pwede kong ipaliwanag. Sige, ipaliwanag mo. Nakita ko kasi na hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Isang sleeping pill lang makakatulong sa pagtulog mo. Sigurado ka bang hindi ito para gumanti? Nahuli mo ako. Hindi ko ibig sabihin yon, meron lang talaga akong kaunting galit. Pero nang makita ko na sinagip mo ako, nawala lahat yon. Tutu. Hindi ba't nung kinagat mo ako, lalo akong nagalit? Song na, may marka pa ng ngipin mo sa binti ko. Sige, lalagyan ko ng gamot at humihingi ako ng tawad. Nakikita mo ba ang bulse? May isang bala ang baril na ito. Kung matatamaan mo, ang bulse, pwede kang magpatuloy bilang bodyguard ko. Paano kung hindi ko matamaan? E di isasama kita sa taong yon nung gabi. Hindi ko pa nahahawakan ang baril. Gusto mo ba akong patayin? 3. Ewa, Chick Xiao, ang cute-cute mo. sino ba talaga siya? Bakit ang galing niya sa labanan at sa pagbaril? Nabaril kita. Dapat mong tuparin ang sinabi mo. Swerteng-swerte ka. Boss, dumating na si MS Yao. Anong ginagawa niya rito? Dinala siya ng tiyuhin mo, malapit na silang dumating. Ito sa harap ng maraming tao. Hindi ito maganda. Sa akin ang baril na ito, mas mabuting itago mo ito ng maayos. Kapag nahawakan ko ito, patay ka. Anong ginagawa ninyo?
Ang halik na ito, ituring na lang bilang bayad sa utang. Sana sinabi mo agad na ganitong uri ng utang. Pero ito ay may karagdagang bayad. Jijiao, ano ang ibig mong sabihin? S.A. harap ka o, hinahalikan ang ibang babae. Nayaw, kung may delikadesa ka, umalis ka na. Huwag mong kalimutan, ikaw at ako ay may kasunduan. Iyon ang kagustuhan ng lolo ko, hindi ako sangayon. Kung ganoon ang sasabihin mo, hindi ako sang-ayon at sasabihin ko sa iyo, sa pamilya Chi, walang sinumang makakalabag sa kagustuhan ng lolo mo. Ito, tandaan mo ito na mabuti. Tiyuhin, itinuturo mo ba sa akin kung paano gumawa? Hindi, paano ako maglakas loob, gusto ko lang sabihin sa iyo. Huwag mong gamitin ang masamang paraan upang saktan ang puso ng isang babae. At payuhan ko rin ang tiyuhin, huwag mong pakialaman ng labis. Xiao, ang ganda-ganda mo. Anong uri ng asawa ang hindi mo mahahanap? Kailangan ba siya? Hindi bagay si Boss Chai. Ano, Kabi A? May karapatan ka bang humusga? Ako at si Chichiao. Bitawan mo ako. Xiao, para sa ikabubuti mo ito. Hindi mo alam kung ilan ang nasa labas ni Boss Chai. Anong sinasabi mo? Tinatayang may 2 digit. Isa ako sa mga iyon. Hindi ito totoo, Jixiao. Totoo ba ang sinasabi niya? Song na, Hindi lang mga kasintahan, marami ring anak sa labas. At dahil sa palaging paglalako, siya ay... Xiao, kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ang mga kagat sa kanyang hita. Ang pamangkin ko, talagang masigla ang buhay, may mga marka ng kagat. Tingnan ka o. Tama na, kausapin mo ng maayos si Menyon. Tito, una muna ako. Palam. Chichiao, may pag-asa pa ang sakit mo. Basta't putulin mo ang relasyon sa mga anak sa labas, parang walang nangyari. Song na, ang galing mo. Pinapalayas mo si Yao Menyon, pero hindi ibig sabihin. Pwede kang magbintang ng walang basehan. Pero malaking kasalanan yan kay Lolo. Ikaw. MS, Song, yun pala kanina ay gaba-gaba montag lang. Alam montag kung sino si Menyon? Hindi ko alam, basta alam ko sikat siyang artista. Siya ang anak ng pamilya Yao. Ang pamilya Yao ay matagal ng kaibigan ng pamilya Chi, kaya ang kasal nila ay matagal ng napagkasunduan ng mga magulang namin. Isang bagsak, nasaktan mo ang dalawang pamilya. Hindi naman ako ang may kasalanan nito, di ba? Sinusunod ko lang si Chixiao. Yang batang yan, hindi naman niya sinabing magsinungaling ka. Ka? Pwede bang ako naman ang sisihin? Chixiao. Kung gusto mong manatili sa pamilya Chi, ang pamilya Yao, ang pinakamagandang opsyon mo. Wala akong interes sa'yo. Ano ba ang kailangan kong gawin para pansinin mo ako? Hindi kita magugustuhan kahit kailan. Kalimutan mo na yan. Boss, may problema. Kinala ni Tito. ZMS, Song. Para sa akin yan, Tara. And with Chai, tao naman ako ni Chixiao. Hindi naman kailangan patayin mo ako. MS Song, nabalitaan kong nawalan ka ng memorya. Inimbita kita ang gayon para makita. Kung tutun ka. Siyempre, Tutu. Teka, paano mo nalaman na nawalan ako ng memorya? Hindi ba? Ito ang unang beses nating pagkikita. Baka naman. Target ninyo ako. Ito ang medical certificate. Nabangga ang ulo ni Song na at nagkaroon ng pansamantalang memory loss. Hindi ba kayo yung mga nag-kidnap sa akin dati? Magkakasama kayo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Hindi ko naalala ang tungkol sa 2 milyon at hindi ko rin naalala kung anong mission ang ibinigay sa akin. Ang mission mo ay patayin si Chixiao. Paano ko tatanggapin ang ganitong mission? Hindi ba't ikaw ang tiyuhin ni Chixiao? Bakit mo siya papatayin? Hindi ako ang may balak patayin si Chixiao. Sa nakaraang 2 taon, sobrang sikat si Chixiao. Marami ang gustong siya ipatayin, hindi lang ako. Yung 2 milyon, hindi ba't para doon? MS Song, talagang nakalimot ka na, ganito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Anong pagkakataon? Basta manatili ka lang sa tabi ni Chixiao. Siguraduhin mong mamamatay siya. Dadagdagan ko pa ng 2 milyon. Impossible. Ayaw sa mabuti, sa masama pa. Apos na si Song. Si Chixiao, hahanapan ko pa ng paan. Nasaan si Song na? Tapos ka na kayong mag-usap ni Menyon? Ang bilis mo namang dumating. Habang ayaw ko pang gumawa ng paraan, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Ako ang nakatatanda sa'yo. Ganyan ka ba makipag-usap? Kapag narinig ng iba, isipin lang nilang. Walang modo. Suntok, ulit. Para kanino ka ba talaga nagtatrabaho? Bakit mo siya ginagalaw?
Pamangkin ko, gusto mong palabasin ang saloobin ko? Masyado ka pang bata para doon. Sige, Sontok, ulit-ulitin mo hanggang sa magsawa ka. Mamamatay na si Songna mo. Boss, naligo ka lang, uminom ka ng luya. Baka magkasakit ka. Songna, nananaginip ka ba? Ang tagal na niyang hindi nagigising. Baka sobrang takot. Isang killer, ganyang kaliit na eksena, natakot. Walang kwenta yun, huwag mo na siyang pansinin. Bata, huwag kang lalapit. Pinapataha ko siya. Subukan mong tumakbo ulit. Bitawan mo si Nanan. Papatayin kita. Bitawan mo siya. Bata tumakbo ka na. Tumakbo ka na. Songna, ano ang sinasabi mo? Ulitin mo. Tumakbo ka na, bata, tumakbo ka na. Songna, magising ka, sabihin mo sa akin. Magising ka. Boss, anong nangyari? Baka si Songnanan siya. Songna, sabihin mo sa akin, magising ka. Boss, kalmahan Montag muna. Patay na siya. 3 taon na ang nakalipas. Nakita mo na ang death certificate niya. Boss, alam kong namis Montag siya. Pero noong mga panahong yon, pagkalabas mo sa orphanage, namamatay siya sa sakit. Ito ay isang katotohanang hindi mababago. Hindi pwedeng si Songna. Tama. Paano siya pwedeng maging? Huwag kang matakot, bata. Nandito ako. Ikaw ba talaga? Buhay ka pala, hindi ba? Siguradong hindi ka namatay. Tama ba? Gago ka. Muntik mo na akong mapatay tapos gusto mo pang makipag-chick sa akin. Alamin mo, ikaw ang unang yumakap sa akin. Hindi na kita patutuunan ng pansin. May iba akong itatanong sa'yo. Kahit anong itanong mo, hindi ako sasagot. Ikaw at ang baliw mong tiyuhin. Hindi na ako sasama sa inyo. Saan ka pupunta? Aalis na ako sa Chai family. Hindi ko napapansinin yung paghampas mo sa akin. Hindi na rin ako magiging bodyguard mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tatanungin kita. Nakapunta ka na ba sa Sheng City Orphanage? Sinusubukan niyang imbestigahan ang nakaraan ko. Baka gusto niyang gamitin ang mga nangyari sa akin sa orphanage laban sa akin. Ang mga nangyari sa orphanage para takutin ako. Hindi pa ako nakakapunta sa kahit anong orphanage. Ano? Chixiao, bitawan mo ako. Hala, hindi ba sino nagbigay sa kanya ng 2 milyon sa siya malaki? Sino ang nagbigay sa kanya ng 2 milyon? Huwag siyang payagang umalis sa Chai family. Si. Chixiao, walang hiya ka. Sana mag-isa ka habang buhay, walang kasama magpakailanman. Miss Song, ang sama mo namang tao. Kung hindi ka iniligtas ng boss ngayon, patay ka na sana sa swimming pool. Siya ang nagligtas sa akin. Oo. Ang tatay ni Songna ay si Songbin. Stuntman din. Lahat ba ito ay coincidence lang? Patay na si Songnanan. Wala na rin ang Sheng City Orphanage. Hindi na dapat ako umasa. Gutom na ako. Gusto ba ni Chixiao na patayin ako sa gutom? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umupo na lang at maghintay ng kamatayan. Ito na. Kailan pa ako nagkaroon ng ganitong skill? Bahala na. Takbo muna ako. Hindi ako tatakas. Gutom lang ako, naghahanap lang ako ng makakain. Hindi mo ba ako ipinangako? Nababalikan mo ako. Ngayon, gusto mo na naman akong iwan. Chixiao, lasing ka ba?
Sinasabi nila sa akin, napatay ka na. Chixiao, mayroon. Patay na ex-girlfriend na puting liwanag. Bakit niya? Ako itinuring na patay? Napakamasama nito. Miss na miss kita. Boss Chai. Ako si Song na, hindi ang ex-girlfriend mo. At kahit gawin mo akong kapalit, dapat hayaan mo muna akong kumain. Ito ang mga paborito mong pagkain. Sino ang gustong kumain ng ganito kaanghang? Ako ang gusto. May tanong ako sa iyo. Alam mo ba na gustong kitang patayin ng tiyuhin mo? Alam ko. Kung hindi dahil sa lolo, patay na siya. May malalim ba kayong away? Dahil ba sa mana? Dahil pinatay niya ang mga magulang ko. Ikaw. Wala na ang mga magulang mo. Noong 7 taong gulang ako, nasangkot sila sa isang aksidente. Sabi ng lahat, aksidente lang. Pero ako lang ang nakakaalam. Siya ang pumatay. Ngayon, sinumpa ko pa siyang mag-isa at kahabag-habag. Song na, talagang hindi ka tao. Kung gusto mong umiyak, maaari kang sumandal sa balikat ko. Ano ba? Sinabi kong ipapahiram ang balikat, hindi ang tao. Bakit mo hinila ang damit ko? Allergic ka sa sili. Tingnan mo, allergic talaga ako sa sili. Maaaring mamatay ako nito. Talagang hindi siya si Song Nanan. Anong gusto mong kainin? Pwede mong lutuin. Hindi kita ikukulong. Pero kung alis ka ulit sa Chai family, hindi na kita ililigtas sa pangalawang pagkakataon. Gusto mong malaman kung sino ang kumuha ng 2 milyon? Naalala mo na? Hindi. Pero alam ko, sa likod ni Chai Mingsu. May isa pa talaga. Hindi mo na kailangang sabihin, alam ko. Maaalala ko rin yan. Tara, makipagkasundo tayo. Tutulungan kita sa taong to. Gagawin mong ligtas ako, deal? Song na, nasaan ka na? Bukas, dumating ka ng maaga sa set. Majing stunt double ni Meng Yun. Kung hindi ka palilitaw, maghanda kang magbayad ng penalty. Hindi ba't si Chai Mingsu lang ang nanakit sa Ken? Kayo naman, asawa mo na ang susunod. Malamang. Kaya nga, paninindigan mo bang protektahan ako? Hindi. Mahaba ang memorya ko. Kaninang hapon. Hindi ba't sinumpa mo ako na mag-isa at malungkot ang buhay ko? Sige, mag-enjoy ka na lang bilang stunt double mo. Akala ko pa naman may konsensya ka. Masyado kang maaga. Si Yao Mingyun ay sikat na artista. Kung hindi mo maganda ang pagganap mo ngayon at na-offend mo siya, wala ka ng pag-asa sa industriya. Na-offend ko na siya. Ang ganda niya, parang diyosa. Anong klaseng lalaki kaya ang magiging swerte para maging asawa niya? Tumigil ka. Nagulat ka ba't ang bilis nating nagkita ulit? Medyo nagulat nga ako. Enisyao, mas maganda ka ngayon kaysa noong huli kitang nakita. Song na, alam mo siguro kung bakit kita hinahanap. May lakas ka ng loob na agawin si Chichiao sa akin, kaya maghanda ka sa mangyayari ngayon. Gamit ang totoong patalim ang mga stunt actors ngayon. Gawin nating realistic ang eksenang ito, Clar. Boss, sabi mo nga, wala kang pakialam kay MS Song.
Pero nandito ka pa rin as asset. Malapit ang pasukin ng pamilya Chai ang entertainment industry. Pumunta ako rito para tingnan ang proseso. May problema ka? Wala akong lakas ng loob. Halatang nag-alala ka. Napakapakinitan niya yung si Sona. Pero ayaw mong aminin. Seryoso ba to? Akala ko fake fight lang. Sinong nagsabi sa iyo ng fake fight? Hindi mo alam kung sino ang inaaway mo? Ano nang ginagawa nyo? Wala to sa script. Wala sa script mo, pero nasa script ko. Bitawan mo ako. Hinagpis mo ako. Ngayon hahampasin ko ang mukha mo para kay Miss Yao. Chick Xiao. Bakit ka nandito? Ang kamay mo. Nagmamagaling sa harap ko. Bakit ngayon ka lang inapi? Zeno ka? Di mo ba nakikita na may shooting? Palayasin siya. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Ako ang kalaban mo. Tol. Anong balik emo? Gusto mong gasgasin ang mukha ng aktres? Eh di isusunto ko rin. Ang mukha mo. Gusto mo bang mamatay? Ang backer ko ay ang Yao family ng Sheng Sheng. Bakit hindi mo ako pakawalan? Yao family ng Sheng Sheng. CJ, kung ganoon ang bangkay mo, ang papadala ko sa kanila. Loko ka? Ano pang hinihintay ninyo? Sabay-sabay na. Chick Xiao, anong ginagawa mo, Tak? Pakawalan mo ang director. Chicks Yao, hindi kaya siya yung Si Chi Xiao in Yujo Group. Ikaf ang Crown Prince NG Sheng Sheng. Chicks Yao. Talagang nakakatakot ang pangalan ni Chick Xiao. Isa na namang lumuhod. Ang sakit. E di babawasan ko. Ako na lang bahala dito, umuwi ka muna. Dahil sa akin ka nasaktan, paano ko kayang pabayaan ka? Ang sugat na ito, bakit pareho sa? Sugat ng bata noon. Chick Xiao, tingnan mo nga. Babay ko. Bitawan mo. Lalaki ka naman, hindi naman mawawala ang laman mo kapag tinignan kita. Tingnan mo lang. Bitawan mo. Chick Xiao, ako. Songna, anong ginagawa mo, Tak? Ako, Hindi mo ba nakikita? Kami ay, ang kapal talaga ng mukha mo. kanina nung hinubaran mo ako, wala ka ring hiya eh. Miss Xiao, Ginampas Montag ako? Zino KBA? Ginampas Montag ako? Yao Ming yun. Kung ganyan ka magpakatao, wala na akong dahilan para. Magtiis pa. Ikaw ang dapat. Chick Xiao, pinapanood mo lang ba akong hampasin niya? Masakit ang mata ko, hindi ko nakikita. Kung ayaw mong tanggapin ang respeto ko, sasabihin ko na lang ngayon. Ang lalaking si Chick Xiao. Akin na iyan. Songna, hintayin Montag ako. Ang galing mo, una kong nakita ang isang tao na nakapagpagalit kay Yao. Ako ba ang sinasabi mo? Siyempre, ikaw ang unang naglakas loob na agawin ang lalaki niya. Ikaw, Ano nang gagawin ko? Naiinis ako kanina, hindi ko naisip ang mga kahinatnan. Bakit hindi mo ako pinigilan? kanina nung sinampal mo siya, ang astig mo eh. Sinampal ko siya. Mukhang mawawala na tong kamay ko. Proprotektahan mo ako, di ba? Sarili mong ginawa, ikaw ang bahala. Bakit ganyan ka? Lahat ng to. Dahil lang sa'yo. Pwede mo bang tuparin ang isang maliit na kahilingan ko? Anong kahilingan? Pakita mo sa akin. Mamamatay ka na, libog ka pa rin. Ako. Sino ang libog sa'yo? Gusto ko lang makita kung bata ka pa talaga.
Hindi, kailangan kong tiyakin ulit to. Nababaliw na ba si Songna? Ganito na ba siya kadesperado sa akin? Wala akong nakitang kahit ano o narinig. Kanina, nakita kong umiyak si Yao habang sumasakay ng kotse. Tumakbo kalayo. Malamang nagreklamo na siya kay Lolo. Kung malaman ni Lolo ang tungkol kay Songna, hindi siya magpapakita ng awa tulad noong sa mga magulang mo. Kung hindi mo kayang protektahan ng isang babae, ano pa ang silbi? Alam yan? Pasensya na boss, hindi ko sinasadya na banggitin ang mga magulang mo. Kung malaman ito ni Lolo, magkakaproblema tayo. Alam ko, tulungan mo ako sa isang bagay. Kumalat ng balita sa mga showbiz reporter. Anong balita? Sabihin mo na may relasyon ako kay Songna. Ano? Boss, hindi Montag naman. Seryoso kay Songna. DNBA? Gusto ako ni Chixiao. Totoo ba to? Lolo, si Chixiao ngayon, dahil SA. Isang babaeng hindi kilala, sinira ang set, pinahiya ko. Kailangan mong ipagtanggol ako. Narinig ko na kay Mingchu ang sinabi ni Mingchu. Sabihin mo kay Chixiao, dalhin niya ang babaeng iyon. Kazama, oo. Chixiao, no yon. Tingnan natin kung paano mo mapoprotektahan yon. Kung mahahanap ang album niya noong bata pa, Eddie, makakasiguro na ako. Kung siya nga yung batang iyon. Namaya pa ang mga magulang ni Chixiao noong siya ay 7 taong gulang. Ang bata ay ipinadala sa orphanage, halos ganito rin ang edad. Pero ipapadala ba talaga ng pamilya Chai siya sa orphanage? Baka naman sobra lang ang iniisip ko. Sa larawang ito, siya ba at ang kanyang ama? Bakit nakaguhit ang mukha? Nag-imbestiga pa siya tungkol sa akin, talagang malalim ang plano nito. Naliligo siya. Eddie, makikita ko ang kanyang katawan? Chixiao, ako ito. Songna, nababaliw ka na ba sa pagiging manyak? Anong ginagawa mo dito? Kakaiba. Bakit ang daming peklat sa katawan mo? Naabuso ka ba? Hinahawakan mo pa, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng pagiging mahinhin? Sige, hindi ko hahawakan ng iba, ako huwag kang gagalaw. Hayaan mo kang sabihin huwag gumalaw, ikaw. Boss, si Lolo. Umabot na ba kayo sa ganitong punto? Wala akong nakita. Assistant Lee, napakasama ng timing mo. Ikaw pa ang nagsasalita. Dapat may limitasyon ang pagiging manyak mo. Ako ang naapektuhan dahil sa iyo. Sino ang naapektuhan? Hindi kita sinisisi, mabuti na nga. Bakit walang marka ng ngipin ang dibdib ni Chixiao? Mga sugat sa kamay, coincidence lang ba? Sabihin mo sa kalagitnaan ng gabi. Anong dahilan ang nagtulak sa inyo para mamatay? May obsession lang ako sa dibdib mo. Eh ikaw, sa ano ka obsessed? Boss, wala akong obsession. May importante akong bagay. May mensahe si Lolo bukas ng umaga. Dalhin mo si Songna sa lumang bahay. Dadalin mo ako sa bahay, ipapakilala na ba ako sa magulang? Hindi pa ako handa sa ganito. Natapos mo na ba ang ipinagagawa ko? May parating na ang mga balita. Bukas dadalhin ko sila. Sa lumang bahay, boss, nakaupo na ako ng mahigit 1 oras. Ako. Dadalin mo na ako sa bahay, hindi mo pa ako tinutulungan tumayo. Mas mabuti pang tulungan kitang mamatay. Hindi mo ba sinabing gusto niya ako? Bakit pinaparusahan pa ako? Huwag kang mag-ilusyon, hindi kanya type. Narinig ko, nagwala ka sa set ng Menyon. Bakit? Galit ka ba sa kasal ninyo ng pamilya Yao? Wala talaga akong balak. Napakasalan si Yao Ming yun. Hindi ikaw ang magdedesisyon dito. Lolo, gusto mo bang sundan ko ang yapak ng tatay ko? Ano na nangyari sa tatay ni Chixiao? Ano nang ibig mong sabihin sa sundan ang yapak? Dapat alam mo, ang trahedya noon ay dahil sa'yo. At sa nanay mo. Kaya all these years, hindi mo tinanggap ang nanay ko. At palagi mong iniisip na ako'y isang pagkakamali. Bakit mo pa ako ginagamit para sa kasal ng pamilya Yao? Yan ang halaga mo. Kung ayaw ko, Cheat Xiao, ang lakas na ng loob mo. Hindi mo na ba iginagalang ang lolo mo?
Kung ayaw mo, mawawala siya sa mundo. Ako. Hindi, bakit ba ang tatlong henerasyon ng pamilya Chai? Laging ako ang pinag-iinitan. Tigilan niyo na ako. Ayaw mong pakasalan si Mengyun. Dahil ba sa kanya? Bodyguard ko lang siya, walang kinalaman siya. Bodyguard? Dalhin siya sa boxing ring, tingnan natin. Kung anong kayang gawin. Gagawa lang kayo ng dahilan para patayin ako. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng pumunta sa boxing ring. Kanina mo pa sinasabi na walang kinalaman si Chitsiao? Meron, syempre meron. Buntis ako, anak ng pamilya Chai. Kay Chi Shao. O baka kay Chai Mingsu. MS Song, huwag kang magsinungaling. Hindi kita hinawakan kahit kailan. Ano nang ginawa mo nung kinidnap mo ako? Hindi mo ba alam ang ginawa mong kasalanan? Lolo, huwag kang maniwala, hindi ko siya hinawakan. Syempre, pinakamalamang. Kay Chixiao, mas bata at mas malakas siya. Kahapon lang. Song na, ang absurd mo. Grabe ka, anong ibig mong sabihin sa mas bata at malakas? Tama na. Tumawag ng doktor para mag-test. Kung hindi siya buntis, pananagutan mo ito. Ano na gagawin natin? Ang lolo mo. Seryoso bang papatayin ako? Hindi kita papatayin. Pwede ka nang bumitaw. Totoo, buntis si Song na sa akin. Sa boxing ring. Ako na ang kapalit sa kanya. Chitsiao, dapat mo malaman. Ang mga alituntunin sa ating pamilya. Kapag nasa boxing ring ka na, hindi sigurado kung makakabalik ka pa. Kung sakaling makaligtas ako. Lolo, pakiusap. Huwag ninyong pahirapan si Song. Buntis lang naman, edi magpakasal na lang kayo. Kayong magkakamag-anak, kailangan ba talagang gawing malaki ang issue? Sa estado mo, ano ang karapatan mo magpakasal sa pamilya namin? Oo nga pala, ang nanay ni Chixiao. Ginamit din ang ganitong masamang paan. Mapangasawa ang kuya ko. Lolo Chai, apo mo siya sa dugo. Sasabihin ko sa'yo, ang pinakaayaw ng lolo ay ang magulong buhay pag-ibig. Kahit mamatay ang batang, tusaring ngayon, kasalanan mo lahat yan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mong gusto mo, iwanan ang babaeng Song na to. Hindi ko kaya. EDI tuloy Montag. Sinong maglakas loob na humawak sa kanya? Babasagin ko ang ulo niya. MS, Song, Huwag Kang Tanga. Teritoryo ito ng pamilya Che. Pakawalan muna ninyo si Chixiao. Song na, makinig ka, bitawan mo siya. Mawawasak tayo lahat. Subukan mo lang. Lolo, may dugong Chai din ang dinadala niya. Gusto mo rin bang magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Chai? Ginoo, may grupo ng mga reporter sa labas. Naipost na online ang mga litrato. And I Young Master Chi at MS. Song SA Ancestral House. Ang Smith kay Master Chi at MS. Song ay kumakalat na. Kapag nakita ng mga reporter sa labas na may nangyari kay MS Song, mas lalong dadami ang sismis. Ikaw ang nagkalat ng balita? Nung inutusan ako ni Lolo na dalhin si Song na dito, nagpakalat na ako ng balita. Apo ko, talagang may diskarte. Sobrang pagsisikap mong protektahan siya. Bibigyan kita ng 1 linggo, Lolo. Ayusin mo ang relasyon mo sa kanya. Huwag mong hayaang makaapekto. Sa kasal sa pamilya Yao, kung talagang buntis siya, hayaan mo siyang manganak. Gagarantiyahan ko ang buhay niya. Talagang walang mabait sa pamilya Chai. Ngayon, saan ako? Kukuha ng bata. May paraan din naman. Anong paraan? Bakit hindi na lang gawing totoo? Anong oras na nagsasabi ka pa ng ganyang kalokohan? Talagang may utang ako sa'yo sa nakaraang buhay. Anong pinagtatawanan mo? Kung hindi lang naghanda si Chixiao kanina, baka pinatay na siya ni Lolo Chai. Hindi imposible. Ampon ba si Chixiao? Dahil noong unang panahon, ang mga magulang ng boss, pinapakasal ni Lolo ang tatay ng boss para sa alyansa. Pero ang tatay niya, umibig sa isang babaeng walang background. At Arian. Ang nanay ni Chixiao. Nagkaanak sila, at dahil sa bata, ikinasal sila. Pero hindi nagtagal ang saya. Noon, ginamit mo ang bata bilang dahilan. Manatili sa pamilya Chi.
Ngayong malaki na ang bata, pwede ka nang umalis, tatay. 7 taong gulang pa lang si Chitsiao. Ngayon mo pa si Xiaomi pinaalis, napakalupit. Sa aming pamilya, kung hindi siya alis, gagawin kong mawalan si Chitsiao ng ina magpakailanman. Xiao manatili ka lang kay Lolo, hintayin mong humupa ang galit niya. Babalik ako para kunin ka, anak. Tatay, huwag mo akong iwan. Huwag kang umalis. Kasalanan ko lahat. Kung hindi ko sinabing buntis ako, baka hindi ako sinaktan. Ayon kay Li Hui, si Lolo Chai ay palaging hindi masyadong nagustuhan si Chixiao. Marahil pagkatapos mamatay ng mga magulang ni Chixiao, talagang ipinasok siya sa ampunan. Titingnan ko lang kung may marka ng ngipin sa dibdib niya, para malaman ko kung siya ngayong bata noon. Bakit ganito? Bakit ang daming peklat? Songna, sobrang baliw ka na ba? Ganito ka ba mag-alaga ng tao? Huwag kang magkakamali, tinitignan ko lang kung may iba ka pang sugat na kailangang lagyan ng gamot. Kung gising ka na, edi. Pagkatapos mong hawakan, tatakbo ka na lang. Ano ako sa'yo? Hindi ka man lang mananagot? Anong gusto mong gawin para managot? Hindi ba't sinabi ni Lolo, bibigyan tayo ng 1 linggong paghahanda? Dapat ba tayong magmadali? Tradisyonal ako, kailangan. Kailangan munang kumuha ng marriage certificate. Ang ganda ng iniisip mo. Gusto mong lokohin ako para halikan kita. Sino ba talaga ang nanloloko? Huwag kang magsalita. Tahimik lang na samahan mo ako. Bakit naman? Wala namang ganyang item ang bodyguard. Natatakot akong matulog mag-isa. Kanina mo bang nanaginip ang mga magulang mo? Noong bata ka pa ba? Kung magsasalita ka ng ganyan, naniniwala ka bang babarahin ko ang bibig mo? At mawawala sa iyo ang tradisyonal na prinsipyo ng pagiging tao. Miss, kung hindi ka nakikilos. Chixiao. Talagang maagaw na ng iba. Ganitong klaseng tao, karapat-dapat kay Chixiao? Ginagamit lang ang publisidad, di ba? Siya showbiz? Ang pamilya iyaw ang may hawak na de kapangyarihan. Ito ang susi ng bahay ni Chixiao. Hanggang dito na lang ang may tutulong ko. Marka ng ngipin. Marka ng ngipin sa dibdib. Bakit niya tinitignan ang dibdib ko? Naghahanap ba siya ng marka ng ngipin? Songna, gising ka Songna. Ano na naman, dinala na naman ng lolo mo ang mga tao para pag-initan ako. Tanong ko lang, kanina mo sinabing titingnan mo ang dibdib ko. Naghanap ka ba ng marka ng ngipin? Sino ka talaga? Hindi niya dapat malaman na hinahanap ko ang bata. Delikado sa pamilya Chai, wag nang isama pa ang isang tao. Wala anong marka ng ngipin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka, nung natutulog ka, sinabi mo ang marka ng ngipin. Sino ba talaga ang hinahanap mo? At ang panaginip ko, naiinggit ka pa rin? Hindi pwedeng ganyan ka makipagkapatao. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ako, Miss Yao, nagpapahinga pa ang boss, hindi ka pwedeng pumasok. Ako ang kanyang nobya, bakit hindi? Umalis ka nga. ayan na, dumating siya Oming yun. Kapag nakita niya tayong ganito sa kama, at isumbong niya sa lolo mo, lalong mapapabilis ang pagkamatay ko. Miss Yao, paalala ko lang, sa loob ng kwarto, may makikita kang ayaw mong makita. May babae bang itinatago ang boss mo? Kapag nalaman ito ng lolo mo, ang taong yun, malamang gigirain na parang giniling. Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpasok sa'yo? Hindi ako, may susi siya. Ako ang iyong nobya, normal lang na may hawak ako ng susi mo, di ba? Lihui, palitan mo ang kandado. Opo. Chitsiao, ano bang ibig mong sabihin? Narito ako dahil narinig ko na may nangyari sa'yo kahapon sa lumang bahay at ngayon ay dinalaw kita ng mabuti. Mabuti. Hindi ba't ikaw, Songna, ang nagsumbong sa lolo? Wala akong balak na saktan ka, ngunit kung lalabanan mo ako,
Tiyak na kukunin ng lolo ang Yuju Group. Binabantaan mo ba ako, Inayaw? Hindi, narito ako para makipagkasundo. Tiyak na hindi. Papayagan ng lolo si Songna, at tanging ako lang ang makakatulong sa'yo. Kapag umalis si Songna, sisiguraduhin kong ligtas siya. At bibigyan ko siya ng 20 milyon. Ngunit kailangan mong pakasalan ako. Ikaw, Talaga? Bibigyan mo talaga ako ng 20 milyon? Songna, ganun ba kalakas ang hatak sa'yo ng 20 milyon? Siyempre naman, hindi ako akitin ng 20 milyon. Ikaw ang akin sa akin. Songna, ang lakas ng loob mo. Sumampa ka sa kama ni Chichiao. Gusto mo bang mamatay? Xiao, nagkakamali ka, narito ako para. Alagaan ang sugat ni Xiao. Kaya nga ako nasa kanyang kama. Talagang napakalapit mo naman. Chixiao, nakita Montag na ba? Sa simpleng 20 milyon lang, iwan ka niya. Anong kleseng babae? Ang gusto mo sa kanya? Sinong nagsabing gusto ko siya? Ayaw ko lang sundin. Ang kasunduang pinag-ayos ng lolo. Anong pakinabang mo sa pagsalungat sa lolo? Xiao, pwedeng mamaya mo na siya kausapin. Sabihin mo muna sa akin. Totoo bang ibibigay mo sa akin ang 20 milyon? Para makalayo ako. Zuempre tutu. Kasama ang aking pamilyang Yao, hindi ka pahihirapan ng lolo. Ngunit ngayon, kailangan mong umalis. CJ, Nagdadalang tao ka sa akin, saan ka pupunta? Songna, nagdadalang tao ka kay Chichiao. Xiao. Yung tungkol sa bata. Maglakas loob ka pang banggitin ang bata. Ano? Nandito ka para ipagyabang sa akin? Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako buntis. Kung malaman ito ng lolo, hindi ako makakaligtas ngayong araw. Ito na lang, bigyan mo ako ng 20 milyon. Dala ko ang pera at mga bata, mabilis akong aalis. Sisiguraduhin ko na hindi na ako muling magpapakita. Gusto mo pa ng pera? Imposible, Songna. May lakas ka bang makipag-agawan sa akin kay Chichiao? Maghanda ka na lang na masira ang pangalan mo. 2 milyon. Kapag nakuha ko ito, makakalaya na ako sa pamilya Chai. Nawala lang ng parang bula. Anong ginagawa mo? Nagtatampisaw ka ba? Wala lang, nagalit lang, naapektuhan ang tiyan ko. Ang tatlong direktor ng Yuju Group, maliban na kay Director Wang, na sumusuporta sa inyo. Ang detalyadong impormasyon ng dalawa pa ay narito na. Si Lolo, may ginagawa na sa grupo, kailangan kong ayusin agad ang dalawang ito. Boss, tutubeng gusto Montag si Songna? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari noon? Ang mga nangyari noon tungkol kay Xiao. Ang namayapang unang nobya na parang liwanag ng buwan. Ginamit ko lang siya. Sakto, magagamit ko siya para makipaghiwalay sa pamilya Yao. Boss, kung hindi mo pakakasalan si Miss Yao, hindi ka ba natatakot na maulit? Ang trahedya noon? Noon, hawak ng aking ama ang 40% ng negosyo ng pamilya Chai. Noong panahon iyon, hindi pa ganap ang kapangyarihan ni Chaminsu. Sa totoo lang, hindi niya dapat ginawa iyon sa aking ama. Sa palagay ko, may nag-utos sa kanya sa likod. Ang ibig mong sabihin, ang gustong patayin ka. At ang nasa likod noon ay isang tao lang? Ang pag-uwi ko kasama si Songna sa lumang bahay ay para malaman kung hanggang saan ang limitasyon ni Lolo. Kahit ito, ginamit mo pa si Songna. Isang karangalan na muling magamit ni Boss Chai. Boss, hindi Montag pa siya hahabulin? Hahabulin ko siya. Parang papel na may drawing lang. Kung malaman ni Songna na mahilig ka sa sili, dahil hindi mo makalimutan ang nakaraan, mas lalo siyang magagalit. Anong pakialam ko kung magalit siya? Boss, ang tigas na mukha mo, parang manok ka ba? Anong oras na, hindi pa rin umuwi? Ang lakas ng loob mong ibaba ang tawag ko. Kung hindi ka uwi, huwag ka nang bumalik. Boss, may problema. Si Chichiao ang aking nobyo. Kilala ko rin si Songna sa bagong pelikula na ito. Ako ang nag-utos sa production na kunin siya bilang stunt actor, pero hindi ko inaasahan na. Aya, sinamantala ni Songna ang pagkakataong ito. Lumapit sa iyong nobyo na si Boss Chi. Hindi ko alam na may ganito siyang balak. Dinala siya ni Chichiao pabalik sa lumang bahay para lang ipaliwanag ang sitwasyon sa pamilya Yao at pamilya Chi. Hindi talaga siya gusto ni Chichiao. Si Songna mismo ang... Ang galing Yao Ming yun sa pagbaliktad ng katotohanan. Ang mga fans niya, handang hangin si Songna. Ano pang ginagawa mo dito nakatayo? Hanapin mo si Songna at ibalik mo sa akin.
Kanina pa lang, hindi ba sabi niyo huwag siyang pakialaman? Song na, kapag nahuli kita, patay ka. Yao Mingyun, ikaw ba ang may gawa nito? Ano bie, tu, gagawin kitang patay. Hindi naman abot sa pagpapadala ng larawan sa libing para sumpain ka. Sige, ayaw mong aminin, edi itatanong ko sa'yo. Ano ibig sabihin ng sinabi mo sa reporter? Ako raw ang nanlandi kay Chixiao, nagsisinungaling ka. Ako at si Chixiao, siya talaga. Ano bea? Sa showbiz, ang pamilya Yao ang may hawak, lahat ng tao. Maniniwala lang sa sinasabi ko. Kung ganyan kalakas ang loob mo, edi pahintulutan mo ang pamilya Chai na palayain ako. Akala mo ba gusto kong manatili sa pamilya Chai? Wala ka ng pagkakataon, hindi ba sinabi ni Chichiao? Buntis ka raw sa kanya. Dahil nandito ka na. Sek ko na lang. Ano ang ginagawa mo? Kung may dugo ng pamilya Chi dito, tutulungan kitang tanggalin. Kung wala. Tutulungan kong alisin ka para sa lolo, huwag kang mag-alala. Mas malupit pa ako kaysa sa lolo. Direk, dinala ni Miss Yazi Songna. Walang mangyayaring masama, paano kung yung prinsip ng pamilya Chi? Bumalik. Anong kinakatakot mo? Ang set natin, sakop ng pamilya Yao. Gusto ni Miss Yao na mamatay si Songna. Dapat mamatay si Songna. Anong kleseng tao si Chixiao? Ano ba? Aba, tatay ka o, hindi, lolo po kita. Apo po kita. Tanong ko sa'yo, nasaan si Song na? Hindi ko alam. Hindi ba tao mo si Songna? Paano ko malalaman? Nasaan siya? Bibilang ako hanggang 3, kapag hindi ka nagsalita, pipitpitin ko ang ulo mo. Hindi ko talaga alam. 2, 3. Hindi ko talaga alam. Mabuti Songna, hindi ka pala buntis. Hinayang ka, niloko mo ako at ang lolo. Hindi ako buntis, hindi ka ba dapat masaya? Bakit galit ka pa rin? Galit lang ako kay Chichiao, handa siyang magsinungaling para sa'yo. Niloloko niya sarili niyang lolo. Hindi ba't sinabi ko na? Palayain mo ako, pangako ko hindi na ako. Magpapakita pa. Bakit ayaw mong magbago? Ako ang ayaw magbago. Wala kang karapatang husgahan ako. Xiao, maayos nating pag-usapan, huwag. Hawakan ang patalim. Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Ang pinakamabuting paraan, tuluyan kang mawala. Nababaliw ka. Public figure ka. Huwag kang gumawa ng illegal. Walang tao dito, manatili ka na lang. Kapag naubos na ang dugo mo, tamasahin mo na lang. Ang huling sandali ng buhay mo. Bumalik ka. Sino ka? Kamusta? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Yung larawan ng patay, tagaya Mingyun ka. Wala kang kapatang banggitin ang pangalan ng Diyos ako. Diyosa. Baliw yata. Bakit ang mga fans niya Mingyun? Ay kasing sira rin ang ulo niya. Masyadong mabait ang Diyos ako. Ginago mo siya. Pero hinayaan ka lang niyang mawala ng tahimik dito. Sobrang swerte mo, gagawin kong. Hindi ka na makakasagabal pa sa kanya. Anong ginagawa mo? Gagawin kong mawalan ka ng pagkakataon. Naagawin ang nobyo ni Mengyun. Pare, grabehan ka naman. Huwag kang lalapit. Boss, Fan and I Yao Mengyun. Nagla-live sa internet. Hindi intimate moments nila ni Songna. Asend mo sa akin ang location. Huwag kang lalapit. Huwag.
Ano nangyari? Nasaan si Yao Ming yun? Huli ka na, Chai. Umalis na ang nobya mo. Yung nasa banda roon, die-hard fan ng nobya mo. Kanina niya sinubukan akong gahasain. Naibigay ko na sa kanya ang... Song na. Hindi ba kinaalalahanan kita? Huwag kang lalabas ng Chai residence. Pinapasubo mo ako ng paulit-ulit sa peligro. Ayoko nang makisali sa pamilya mo, Chai. Sasabihin ko sa'yo, kapag iniwan mo ako, kamatayan lang ang naghihintay sa'yo. Dapat kang manatili sa tabi ko ng maayos. Chixiao, hindi ako gamit na pwedeng gamitin mo. Anong karapatan mong ipagtabi ako sa'yo? Dahil nag-aalala ako sa'yo. Mula nang umalis ka sa pamilya Chai, ikaw lang ang nasa isip ko. May problema ang tubig na ito. Ano nang gagawin natin ngayon? Hayaan mo, dadalhin kita sa ospital para magpalinis ng tiyan. Ang tubig na ito galing sa taong iyon. Sinabihan na kita kanina. Kumusta ka na ngayon? Ang sakit-sakit ko. Hintayin mo ako, hahanap ako ng tulong sa labas. Huwag kang aalis. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan dito? Taong matino ako. Totoo bang hindi buntis si Songna? Sigurado ako, Lolo. Naglakas loob siyang lokohin ka sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko nahahayaang. Siya ang makulit kay Chichiao. Mabuti. Tungkol sa kasal ninyo ni Chichiao. Dapat na nating pag-usapan. Bukas, kakausapin ko si Chichiao tungkol dito. Salamat, Lolo. Anong oras na? Naglalaro ka pa ng ganyan? Anong iniisip mo? Huwag kang magsalita, talian mo ako. Tatalian kita? Akala ko. Anong akala mo? Alam kong gusto mong makuha katawan ko. Hindi ko hayaang magtagumpay ka. Sino nang may gusto sa'yo? Sige, ikaw ang nagpatali sa akin. Lumabas ka at isara ang pinto. Huwag mong sabihin kanino man. Ang nangyayari dito. Hindi ba't mas mabuting pumunta na lang tayo sa ospital? Lumabas ka. May parte rin ako kung bakit siya naghihirap ngayon. Hindi ko siya pababayaan. Anong ginagawa mo? Lumabas ka na. Kahit na ilang beses mo akong inilagay sa panganib. Ilang beses mo rin akong iniligtas. Palagi kang nasusunod, pero ngayon ako ang masusunod. Boss, bakit hindi ka umuwi kagabi? Ano ang nangyari kay Miss Song? Siya napagod lang, nakatulog. Miss Song, yung maka, hindi kaya. Tinari siya ng mga fans niya yun? Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung marka, kagat lang yan ng lamok sa bundok. Lamok? Taglamig na, wala ng lamok. Nga pala, nandito na si Lolo, naghihintay sa'yo sa library. Bumalik na naman si Chichiao, kasama si Songna. Mukhang nabigo ang plano ni Yao Mingjun. Ang dating director ng Sheng City Orphanage. Nahanap na ba? May clue na. Pinaghihinalaan mo ba na si Songna ay si Chichiao? Ang taong hinahanap mo, sana hindi siya. At hindi pwede na siya. Naiintindihan mo? Alam ko na hindi buntis si Songna. Chichiao, oras na para ayusin mo. Ang kasal mo sa anak ni Yao. Paano kung ayaw ko? Ang galing talaga ni Chixiao. Dapat pinagawa ko na lang siya ng stomach pumping. Paano kung sasabihin ko sa'yo, buhay pa ang taong pinapangarap mo? Sa pagitan niya at ni Songna, isa lang ang pwedeng mabuhay. Sino ang pipiliin mo? Yung ex niyang White Moonlight, buhay pa pala. Kung sasang-ayon lang ako. Napakasalan si Yao Ming yun. Makikita ko na siya. Tama. CJ.
Pupunta ako sa engagement ceremony ng pamilya Yao. Sana lang, huwag mag-back out si Lolo. Dadalhin ka o si Songna. Impossible. Sinabi na ni Lolo, isa lang ang pwede mong piliin. Tandaan mo, Tak. Kung si Songna ang pipiliin mo, hindi mo na pwedeng piliin ang Songnanan mo, Tak. Ang kondisyon para makita ko si Songnanan ay ang pagdalo ko sa engagement ng pamilya Yao. Hindi ang kapalit ng buhay ni Songna. Ano? Para kay Songna ka makikipag-away sa akin? Hindi mo naman ito first time. Kung mag-back out si Lolo, wala akong choice kundi. Kung malalaman ko na namatay si Songnanan sa kamay ng pamilya Chai, wala akong choice kundi. Kundi ano? May mga salitang hindi dapat binibigkas, Lolo, Tito. Ingat sa bayahe. Gising ka na ba? Tara, kain na. Kahapon ang kapal ng mukha mo, ngayon takot ka na ba sakin? Putang ina ni Chixiao, dapat kahapon pa. Pinabayaan ko na lang siyang mamatay. Saan ka pupunta? Ano nang pakialam mo? Umalis ka. Anong ginawa ko sa'yo? Sabihin mo sa akin, Ikaw na nagpaplano na patayin ako. Ano nang pakialam mo sa ginagawa ko? paano ko naman gustong patayin ka? Pwede ba mag-usap tayo ng maayos? Narinig ko ang usapan mo at ng lolo mo. Gusto mo ka magdahilan? Babadahan kita, huwag kang magsalita ng walang kasihan. Matutulog ka sa akin tapos tatapo ka lang. Hindi mo kailangang mananagot. Gusto mo bang gamitin ang buhay ko para sa ex-girlfriend mo? Nagsiselos ka. Ako. Hindi ako nagsiselos. Huwag mong isipin na. Dahil maganda ka, pwede mo na akong maloko ng ganito. Talagang nagsiselos ka. Wala akong ex-girlfriend. Ang taong sinasabi ng lolo ko, importante sa akin. Pero hindi ko gagamitin ang buhay mo para sa kanila. Tinanggap ko ang kondisyon nila. Na dumalo sa kasunduan ng pamilya Yao. E di, pakakasalan mo pa rin si Yao Meng yun? Kasunduan, pero hindi kay Yao Meng yun. Sino ang kasama mo? Dadalhin kita para magpagawa ng damit. Chixiao, ako ba ang pakakasalan mo? Ang 4 na miyembro ng pamilya ng Yuju Group, ayon sa plano mo, ay nayos na. Mabuti. Oras na para malaman nila kung sino talaga ang nagpapatakbo sa YouTube group. Ang kasunduan ng pamilya Yao sa Makalawa, talagang dadalo ka? Boss, huwag mong sabihin, maganda pala si MS Song kapag nag-ayos. Ang ganda talaga. Siyempre, tignan mo kung kanino siya. Bagay na bagay sa iyo ang damit. Gusto mo bang sumama sa akin sa kasunduan ng pamilya Yao? Pupunta tayo para gumulo. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Simulan gayon, si Meng yun, ay ang magiging manugang ko. Talagang mapalad si Chi Xiao. Lolo, huwag mo naman akong tuksuhin. Ang pangarap ko rin ay mapangasawa si Chichiao. Lolo, ang anak mong si Chi Xiao. Ano ba ibig sabihin na ito? German ya, huwag kang mag-alala. Nandito ang lolo ka o. Hindi magagawa ni Chi Xiao ang gusto niya. Zanan ka. Gayon, ay ang araw ng kasunduan mo at ni Meng Yun. Bakit may dala kang bodyguard? Sumang-ayon lang ako na dumalo sa kasunduan. Hindi ko sinabing pakakasalan ko si Yao Meng yun. Niloloko mo ang pamilya Yao. Ano ba ang problema kung lolokohin ko ang pamilya Yao? Huwag kang masyadong mayabang. Bata ka PA lang. SA Shang City. Hindi ka PA pwedeng magariharian. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Bawiin mo ang sinabi mo kanina. Magpakasal ka na maayos kay Meng Yun. Lolo, ganito rin ang ginawa ninyo noon, pinatay niyo ang tatay ko. Kaya ang tatay ko, kasama ang nanay ko. Tumakas at naaksidente sa daan. Gusto mong balikan ang nakaraan. Hindi, gusto ko lang sabihin sa'yo, matanda ka na. Dapat kang magpahinga. Chixiao, okay ka lang ba? Ang suntok na ito, bilang pagbabayad sa pag-aruga mo sa akin sa mga nakaraang taon. Ngayon, gusto kong maging saksi kayong lahat. Simula sa sandaling ito, si Song na ang magiging kasintahan ko. Chichiao, kailangan mo ba talagang gawin akong kahiya-hiya? Mabuti,
kung ito ang pinili mo. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging lolo. Chitsiao, wala nang kinalaman sa pamilya namin. Lolo, ngayong araw na ito, ang pamilya namin ay napahiya. Kung hindi lang itong bastos na ito, ay miyembro ng pamilya mo. Matagal ko na siyang pinatay, gawin mo ang gusto mo. Ming Chu, umalis na tayo, tapos na ang kasunduan. Lahat, umalis na kayo, mga tauhan, paligiran ang lugar. Chichiao, napakasama mo kay Menyon. Hindi ka pababayaan ng pamilya Yao. Anong gagawin natin? Paano kung marami sila? Kaya ba natin? Hindi. Bakit hindi ka nagdala ng mas maraming tao? May dala ako. Nasaan sila? Mga tauhan, nasaan na kayo? Patay na ba kayo? Ang galing talaga ng boss, hindi pa rin namamatay. Kayong mga matatanda. Huwag kayong sumigaw, walang darating. Ano ang ginawa mo? Tito Yao, huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. Sisingilin si Yao Mingyon, mauna ka na. Sige, pupunta na ako. Ikaw na muna dito. Bumalik ka rito, saan ka pupunta? Songna, bakit hindi ka na lang mamatay? Mamatay ka. Mamatay ka na. Narinig kong sinisiraan ako ni Ernest Yao. Tahimik, magsisimula na ang palabas. Nandito ka pa, hindi ka ba natatakot na patayin kita? Bakit ako matatakot? Hindi ba't sinabi ko na ito dati? Si Chick Xiao, akin na siya. Nanalo ako ngayon kaya't dali-dali akong pumunta rito. Para tuksuhin si Ernest Yao. Ang tapang ng babae ko, naiirita na ako. Chitsiao, ano na naman ang ginagawa mo? Ito ay isang live streaming sa bansa. Gusto kong makita ng lahat kung anong klaseng tao ang anak ninyo. Anong klaseng tao siya? Songna, bakit ba? Laging pinupuntirya si Chick Xiao. Ako ang gusto ni Chick Xiao, hindi ko alam kung bakit. Ayaw niya sa katulad mo kahit ipilit mo pa sa kanya. Ikaf talaga. Ernest Yao, dapat alam mo. Ako ay isang action star. Mas mabuti pang huwag kang makipag-away sa akin. Kung alam ko lang na magkakaganito, dapat noon pa kita pinatay. Yung sinasabi mong pagkidnap sa akin noong nakaraan, Tama, sa susunod, itatapon kita diretso sa dagat. Tingnan natin kung may magagawa pa si Chichiao para iligtas ka. Ernest Yao, ang pagmamahal mo kay Chick Xiao ay isang panaginip lang, mas lalo ka lang niyang aayawan. Mas mabuti nang ayawan niya ako kaysa hindi niya ako pansinin. Kahit gaano kaniya kamahal, gagawin ka o na hindi kanya makakamtan. Akala ka uzi Songna ng api lang palazia ng mga walang kapangyarihan. Ganito palazia Menyon. Hindi na ako magfa-fan sa kanya. Kung ganyan ka rin lang, wala na akong awa sa iyo. Ava Montag sa akin? Zino kabi a? May karapatan ka bang maawa sa akin? Lahat ng sinabi at ginawa mo ngayon. Nasa loob nito at live sa lahat ng platform. Mas mabuti pang mag-surrender ka na ng maaga. Songna, talagang niloko Montag ako. Sinabihan na kitang huwag makipag-away, bakit hindi ka nakikinig? Dahan-dahan lang sa pag-inom, hindi ito erkal. Uminom lang ako ng kaunti, ang damot mo naman. Damot ko. Natatakot lang akong malasing ka, sige inom ka lang. Tingnan natin kung ilang bote ang kaya mong inumin. Sige, sinabi mo yan ha. Pinagtatrabaho mo siya yun. Para tulungan ako. O gusto mo lang akong gamitin? Pareho. Ang sama ng bibig mo talaga. Kaya ka nag-iisa hanggang sa huli. Uminom ka ng halos 1,000,000 kong alak, tapos tatakbo ka lang. Ano pa ba? Gusto mo bang bayaran ko? Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo mababayaran yan, alam mo ba? Nung kinakanya mo yun, sa gabi na yon, paulit-ulit kong inisip. Paano siya papatayin? Hindi mo talaga ako nagugustuhan, di ba?
Sa tingin ko lang, kumpara kay Yao Ming yun. Mas bagay ka sa akin. Matigas ang ulo. Kung ganon, naitulungan kita sa paghihiganti, tapos kinain mo pa ang alak ko. Paano mo ako pasasalamatan? Hindi pwede, kailangan ko munang maligo. Maligo. Eh di ako rin, maliligo din ako, Songna. 2 oras ka nang umiinom, ikaw. Sabi mo pa hindi ka lalasing, ngayon bagsak ka na. Chik Xiao. Hindi mo pa sinasabi sa akin yung mga peklat mo sa dibdib. Saan galing yan? Lasing ka na, ganyan ka talaga. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Naaksidente ang mga magulang ko noon, kasama ko si Lolo. Nakatira, pero napakahigpit niya sa akin. Sa loob ng mga taong ito, hindi ko naramdaman na si Lolo at si Chai Ming-su ay pamilya ko. Hindi ka naman sinaktan, bakit ka umiiyak? Naaawa lang ako ng kaunti. Songna, ikaw siguro ang tanging tao sa mundo na maaawa sa akin. Boss, nandyan si Lolo sa sala, mukhang. Ngayon siya lalaban sa'yo. Inaasahan ko na yan. Buti na lang handa ka, pero. Isasama Montag PA si Misong? Anong nangyari sa biwang niya? Kagabi lang sa batog niya ginawa. Ang diretsa mo magsalita, wala ka bang hiya? SA ba 2 PA lang ganyan na? Talagang malikot kayo ng mga kabataan ngayon. Dito tayo nag-usap ng negosyo. Bakit siya kasali? Dahil bodyguard ko siya, dapat nasa tabi ko siya. Simulan na natin ang turnover. Sa hinaharap ang Yujiu ay pamamahalaan na ni Mingchu. Kung gusto ni Lolo na ibigay ko ang Yujiu, pwede rin. Pero kailangan ng approval ng 2 directors sa proposal ni Lolo. Ito ang authorization ng board, full authority sa akin. Chi Xiao Aikao. Minamaliit kita, yung bata na kinuha ko noon. Kawawa pala ay isang lobo. Salamat sa magandang turo mo, Lolo. Ang Yujiu ay bahagi lang ng pamilya Chi. Masyado kang mababaw. Sa pag-unawa sa pamilya Chi. Hindi ko talaga maintindihan ang pamilya Chai, lalo na kayo. Kaya gusto ko sanang itanong kay Lolo ngayon. Ang pagkamatay ng mga magulang ko noon, pinahintulutan mo, di ba? Kung hindi nakilala ng tatay mo ang nanay mo, siya ang pinakamahusay kong piyesa. Para sa isang piyesang itinapon. Pinapatay mo, kaya ganoon din ba ang mangyayari sa akin? Tulad ng nangyari sa tatay ko. Huwag kang malungkot, nandito ako para sa'yo, hindi kita iiwan. Tutulungan kitang mahuli ang nasa likod ng lahat ng ito. Lolo, ang Yujiu Group ang pinakamalaking suportang pangkabuhayan ng pamilya Chi. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi natin pwedeng mapunta kay Chi Xiao ang kontrol nito. Kapag may sangang hindi na makontrol, putulin mo. Gayon. Nahulaan na ng ating Chi Xiao. Ang katotohanan noon,
kaya hindi na kailangang itago pa. Ikaw ang bahala. Gawin mo itong malinis at maayos, Sedge. May plano na ako para kay Chitsiao. Zino ka talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta sagutin mo lang ng maayos ang mga tanong ko. Hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Kilala mo ba ito? Hindi, siya si Songna. Ang tatay niya ay si Songbin. Songna, Songbin. Bakit siya PA? Hindi ako aalis, hihintayin ko ang batang yon. Susunduin niya ako. Kung susunduin ka niya, matagal na sana siyang sumaya. Huwag kang manggarap. Imposible. Ang tungkol sa batang babae na ito, huwag mong sasabihin kaninuman. Huwag kang mag-alala, ipinahayag ko na siya'y namatay sa sakit. Kaya. Si Songna ay si Songnanan sa inyong orphanage. Noon, ang sumundo sa kanya ay si Songbin. Sabi ni Lolo buhay pa siya, nagsisinungaling ba siya sa akin? Nanonood ka na naman ng mga gamit ng ex mo. Wala namang makikita, tapos na yon. Hindi ako naniniwala. Tigil mo yan, may sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Lumayas ka na. Si Songbin sa ibabaw. Isang stuntman. Pero sa totoo lang isa siyang hitman, gusto lang niyang maghanap ng taong pwedeng tumanggap ng trabaho. Kaya sa ganitong paan, tiyak na si Songna yon. Kilala mo ba ang batang ito? Ang batang ito ay iniwan sa harap ng orphanage, ayaw niyang makihalubilo. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero gusto naman ni Songnanan. Malapit siya sa kanya, tinatawag niyang batang pasaway. Nakakatuwa, naglibot-libot sila, naghanap ng matagal. Pareho pala silang naghahanap sa isa't isa. Kailangan ko ng tulong mo, pagkatapos, bibigyan kita ng malaking halaga. Anong gagawin? Okay, pag sinabi mo manatili ako, manatili ako. Pag sinabi mo umalis ako, aalis ako. Kakalabas ko lang sa pamilya, Chai, tiyak na may gagawin ng lolo. Para sa akin. Umalis ka muna sa bansa para safe. Dahil delikado, kaya mas kailangan kong manatili. Baka sakali. Sa oras ng panganib, ako pa ang makakapagtanggol sa'yo. Ang kailangan ko lang, ingatan mo ang sarili mo. Mga tao, dalhin niyo siya. Kung kaya mo, itapon mo ako. Liwi, isakay mo siya sa kotse. Opo. Ano to? Bitawan niyo ako. Chixiao, sandali. Alagaan mo siya ng mabuti. Sige, boss. Chixiao, hindi mo sinusunod ang script. Chixiao, kung ipapadala mo ako, mahihirapan ka ng pauwiin ako. Madam, bakit pa? Para sa kabutihan mo lang naman ito ng boss. Songna, nakita ko na ang kapatid mo. Gusto mo bang makita siya? Boss, may problema. Anong nangyari? Miss Song, tumawag kanina, gustong umalis. Pinigilan ko siya, sinaktan niya ako, tapos kinuha ang kotse. Mga walang kwenta. Nasaktan ng madam, sinigawan ng boss, kaya ko pa ba? Itong buhay ko. Paano mo nalaman na hinahanap ko ang kapatid ko? Noon, nangako kang tutulungan mo akong patayin. Si Chitsiao, kapalit ng tulong ko, na mahanap ang kapatid mo. Nasaan siya? Ito ang direktor ng orphanage. Naalala mo pa siya? Naaalala. Kahit maging abo siya, maaalala ko siya. Yung nasa wheelchair, siya ang kapatid Montag. Pangalan niya ay Mufan. Alam niya ang lahat ng nangyari. Sa'yo sa orphanage. Paano ko malalaman na hindi mo lang ako niloloko? Ate Nanan, hindi mo na ako kilala? Noong unang bises tayo nakita sa orphanage, nag-away pa tayo, sinuntok mo pa ako sa dibdib. Kumagat ako. Naalala Montag ba? Bata ka talaga. Noong tinakas mo ako, gusto mo akong dalhin sa masarap na pagkain. Tumigil ka sa kalsada at nanghingi ng pera sa isang tiyuhin. 8,000 piso. Naalala mo pa ba? Siyempre naalala ko, ang tagal na nun. Hinahanap kita, pag alis mo, ako ay kinuha ng direktor.
Si Song binagago kung hindi lang dahil doon. Baka matagal na tayong nagkita. Pasensya na talaga, magpapakulong ako sa pulisya. Ang binti mo, Okay lang, tapos na yun, bastan gayon. Makita kitang masaya, kontento na ako. sumama ka sa akin sa bahay, pwede mong. Makilala ang asawa ko, mabait siya. Itnanan, may gusto ka bang ta? Si Chick Xiao ang pangalan niya. Si Song na mu fan baka. Ayaf makita si Chixiao. Bakit? Dahil sa mga binti ni Mufan, si Chixiao ang sumira. 2 taon na ang nakalipas, si Mufan ay isang mayamang binata, pero malas. Nakilala si Chixiao na nag-itspan ng negosyo, binili ang mugru. Ang mag-asawang Mu, nawala, ang anak nilang lalaki. Nahulog sa bangin, nasira ang mga binti. Ayoko maniwala, hindi totoo ito. Huwag mo akong alalahanin, basta mabuti si Chixiao sa iyo. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sabihin mo sa akin, talaga bang si Chick Xiao? Ang sumira sa pamilya mo? Pero hindi ko na ito hahabulin. Itnanan, saan ka pupunta? Hahabulin ko ang hustisya para sa iyo. Song na, huwag kang padalos-dalos. Ano? Sabi ko na, may magtatanggol sa iyo. Pangako mo, pag namatay si Chixiao, ibabalik mo ang mga ari-arian ng Mu, ako ay tapat sa salita. Tinawag mo ako para sunduin, wala ka naman. Niloloko mo ba ako, Song na? Song na, hindi ba kita binalaan? Huwag kang lalayo sa pamilya, Chai. Ano karapatan mong sabihin manatili ako sa iyo? Dahil nag-aalala ako sa'yo. Simula nung umalis ka, ikaw lang ang nasa isip ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sabihin mong gusto mo. Iwanan ang babaeng Song na ito. Hindi ko kaya. Hindi ka naman talaga nagkagusto sa akin, di ba? Song na, ikaw siguro ang tanging tao sa mundo na nagmamalasakit sa akin. Kung ang pagkikilala natin ay dahil sa isang pagkakamali, hayaan nating magtagal ang pagkakamaling ito hanggang sa huli. Sino ang nag-utos sa iyong patayin ako? Ito ang 20 milyon para sa buhay ng presidente ng YouTube Group. Sariling lolo at tiyuhin niya ang gustong siyang patayin. Mukhang ang presidente ng YouTube Group ay talagang hindi kaaya-aya. Huwag mong pakialaman ang mga bagay ng pamilya Chi. Pagkatapos ng trabaho, bibigyan kita ng mas malaking bayad. Naalala ko na paano nangyari ito. Ang gustong pumatay kay Chick Xiao ay si lolo pala. Song na, Gago, ginamit mo pa ang lalaking yon ng pamilya mo. Para lukuhin si Song na, ngayon. Hindi namatay si Chixiao, tiyak na. Malalaman niya ang katotohanan, maingat akong gumawa sa bagay ng pamilya mo. Hindi malalaman ni Chixiao, sigurado ka, na walang naiwang bakas? Kung hindi ako ang kumukop sa'yo, patay ka na kay Chixiao ng ilang bises. Wala ka ng pagpipilian sa pagitan nyo, hindi si Lolo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kukunin ka o ang yuyu, Ziga. Kapag nabigo ka ulit, samahan mo na lang ang kuya mo. Bitawan mo ako. sabihin mo sa akin, gusto mo ba akong patayin? Bakit? Kahapon ayos pa tayo, di ba? Sino ang tumawag sa'yo? Dahil naalala ko ang nawawala kong alaala. Sa totoo lang, alam mo naman ang layunin ko. At hindi nagbago ang layuning iyon. Nagsisinungaling ka. Bakit mo sinabing nagmamalasakit ka sa akin? Alam mo ba, na ang mga sinasabi mo ay seryoso kong tinatanggap. Yun ay dahil lasing ako, mga kalokohan lang yun.
Xiao. Wala talagang pag-asa sa ting dalawa. Walang pag-asa, bakit mo pa ako ginulo? Dahil sinaktan mo ang pinakamahalaga sa akin. Sino? Ang kapatid ko. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko siya. Pinatay mo ang kanyang mga magulang. Sinira mo ang kanyang mga binti, pinahirapan siya, at ginawa mong mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Xiao, sa palagay mo, dapat ba akong gumanti sa iyo? Ang sinasabi mo ay ang pamilya mo. Tama. Kahapon ko lang nalaman. Si Mufan ang taong hinahanap ko. Mula nang makita ko siya, ang wakas ng aming dalawa ay nakatakda na. Hindi mo man lang ako tinanong. Bago ka gumawa ng ganitong hatol. Sa puso mo, mas mababa pa ako sa isang nakaraan na hindi mo alam kung totoo. Si Mufan ay totoo. Sigurado ako na totoo siya. Ikaw naman, kaya mo bang bitawan ang iyong nakaraan? Hindi, pero hindi ako gagawa ng paraan para saktan ka dahil sa aking nakaraan. Song na, tama ka. Wala nang pag-asa sa ating dalawa. Minamahal kong pamangkin. Ngayong gabi, isa lang sa atin ang mabubuhay. Noong huli kang sumangka sa bintana, itinapon mo pa ako. Ngayon, iba ka na. Sasampa ka ba sa bintana para tumakas? Iba, dahil kasama kita, isang pabigat. Sino ang pabigat? Tigilan mo ang kakulitan. Magtago ka muna, ako ang aki sa kanila. Lumabas ka pagkatapos. Hiwalay na tayo, bakit mo pa ako pinoprotektahan? Ayokong pagkatapos kong mamatay, ilalabas ng mga reporter na nag-date ako. Ng isang babaeng walang mata. Xiao, gusto mo bang mamatay? Hanapin ninyo. Huwag kang bumaril. Kami ay nasa iyong panig. Kung papatayin ninyo si Xiao, wala akong pakialam, basta palayain mo lang. Ako at si Mufan. Nababaliw ka ba? Akala mo ba pag namatay ako, palalayain ka niya? Huwag kayong magdrama sa harap ko. Sabihin ko sa inyo, mula nang kunin mo ang 2 milyon ko, patay ka na sa akin. Kaya ang pamilya Chai, simula pa lang, ay hindi ka na palalayain. Oo, ano naman? Ikaw ang unang alisin ko. Shining Su, palayain mo siya. Ang buhay ko. Ay, Nababaliw ka ba? Hindi ko kailangan ng tulong mo. tumahimik ka. Kahit pa paano, iuhin at pamangkin tayo. Hayaan mo akong mamatay ng may kalaman. Sabihin mo sa akin ang katotohanan sa pagkamatay ng aking mga magulang at ang katotohanan sa pamilya mo. Sa ganitong napakatense na sitwasyon, ito pa ang itatanong mo? Si. Pagkatapos kong tapusin ito, sasabihin ko sa iyo. Bakit mo ako tinakpan sa bala? Sabi ko na hindi kita kailangan iligtas. Umalis ka na. Kapag nandyan ka, laging nasisira ang mga plano ko. Xiao, gising ka. Xiao. Alam mo namang pumunta ako rito para patayin ka. Bakit mo pa ako iniligtas? Mabuti naman, patay na si Xiao. Wala nang makikipag-agawan sa akin sa mana. Papatayin kita. Boss, okay lang po ba kayo? Alam ko nang may masamang balak si Lolo at si Chamingsu. Pero ngayon, si Chamingsu mismo ang lumabas. Anong gagawin natin ngayon? Paggising ni Song na, sabihin mo na matay ako. Sa tamang panahon, siya mismo ang hahanap. Kay Chamingsu para makiganti. Alamin ang katotohanan sa pamilya mo. Ano na ekspresyon mo yan? Sa tingin mo ba? Sobra na ako. Hindi lang sobra, ginawa mo ay hindi makatao. Alam mo ba ang kalagayan ni MS Song kanina? Paa siyang nabasag. Hindi mo nakita nung sinaktan at minura niya ako. Kung malaman niyang pinatay mo lang ang sarili mo, hindi ka na niya kakausapin habang buhay. Tangka. Sabihin mong galing ako sa na isalba pa. Kapag may nasabi kang isang salita, babaliin ko ngipin mo. Hindi ko alam kung sino ang mas malas, ang boss o si Song na. Xiao. Xiao, huwag kang mamatay, huwag. Bakit ka nandito? Bakit ganyan ang suot mo? Nasaan si Xiao? Boss, dinala sa ospital para i-revive. Pero, Ayoko maniwala. Hahanapin ko siya. MS Song, wala na talaga si boss. At sa huli, ayaw niyang makita ka.
Kasalanan ko lahat. Bakit ko ba? Sinabi ang mga masasakit na salitang yon. Kasal anan Montag, tu, boss. Tingnan mo ang ginawa mo. Noong nag-aaway tayo, ang tapang ng bibig mo. Ngayon ka pa umiyak. Chamingsu. Hahanapin ko si Chamingsu para magpaliwanag. Igilan mo na. Mamamatay na siya. Dadalhin natin siya sa presinto. Ang mga magulang ni Chixiao. Paano ba talaga namatay? Wala akong sasabihin kahit mapunta ako sa bilangguan. Madali lang akong makakalabas at paglabas ko, papatayin ko kayong iza-iza. Akala mo pag pinatay mo si Chixiao, ay madali mo nang makukuha ang pamilya Chai. Subukan natin kung paano ka maging isang basura. Kung papansinin ka pa ni Lolo Chai. Song na, hayo ka os ayo, kumalma ka. Hindi ka rin naman masisira dahil sa katulad ko. Di ba? Gagawin ko ang lahat para mabuhay ka ng walang kabuluhan. Teka, sasabihin ka o. Ang pagkamatay ng mga magulang ni Chixiao. Ako lang ang kasabwat, pero alam niyo na kung sino ang mastermind. Sa plano ng aming lolo. Dapat ang kuya ko ay maghanap ng babaeng makakatulong sa pamilya Chi. Para umangat pa, pero siya. Ang pinili ay ang ina ni Chixiao. Ang aming lolo, sa mga bagay na hindi niya makontrol. Ay dapat alisin. Ganon din ang tingin niya kay Chixiao. May duda siya sa pamilya Chi, alam ng lolo na. Balang araw ay babalik siya para maghiganti. Eh yung nangyari sa pamilya mo, hindi rin gawa ni Chixiao. Di ba? Song na, ang tangga Montag talaga. Noong sinakop namin ang Mu family, kung hindi lang nagdalawang isip si Chixiao, at nag-away sila ng lolo, bakit naman? Siya papatayin ng lolo? Hindi ka talaga tao. Alam mo ba kung sino talaga ang kapatid mo? Sino ba talaga ang kapatid ni Songna? Ikaw at si Chixiao, pareho kayong naghahanap, ng matagal na, pero hindi nyo alam kung sino ang isa't isa. Miss Song, ikaw pala talaga si Songnanan. Ang tagal kang hinanap ng boss, tingnan mo. Kahit ang aso ni Chixiao, alam na hinahanap ka niya. Si Mufan na tangga, akala niya lahat. Ay gawa ni Chixiao, kaya nagtulungan kami para magpangga. Kailan ka pa rin si Chixiao? Si Direktor ang gago, siya ang nagsabi sa'yo. Naging matalino ka na pala, congratulations. Nakita ko ang dibdib ni Chixiao. Wala siyang marka ng ngipin. Pero ang boss, may marka ng ngipin dati. Dahil sa pagsakop sa Mu family, noong nagkasunog sa bahay nila, gustong pumasok ng boss para iligtas ang mag-asawa mo. Nasunog ang dibdib at naputol ang malaking bahagi ng bala. Song na. Huwag mo akong dalhin sa presinto. Kung mapunta ako doon, wala na talagang pamilya ang mga Chi. Ito na lang ang natitirang bagay ni Chixiao. Gusto mo bang mawalan siya ng tahanan? Tito, sobra ka nang mag-isip. Meron pa rin pamilya ang mga Chai. Chixiao, buhay ka? Imposible. Iyak kung tinamaan kita ng baril, nakita kong bumagsak ka. Dapat patay ka na. Kasi may suot akong bulletproof vest. Bulletproof vest. Nagloloko ka lang, nagkunwari kang patay. Kung hindi kita lolokohin, paano ko malalaman ang lahat ng ginawa mo? Ngayon, wala nang silbi ang pagpapanatili sa'yo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ginamit mo na naman ako, ito na lang ang utang ko sa iyo. Sa hinaharap, kahit sino ka pa, huwag na tayong magkita. I-lock mo ang pinto, huwag kang papasok hanggat hindi kita tinatawag. Naiintindihan ka o? Hindi mabubuksan ang pinto mula sa loob kung hindi mo ako patatawarin. Magkakasama tayong makukulong dito hanggang sa pagtanda. Chixiao, walang hiya ka, bastos. Walang hiya ako. Nahanap kita sa wakas. Bitawan mo ako, hindi ko ito. Madaling patatawarin, wala kayong mabuting ginawa sa pamilya Chai. Hindi kita bibitawan, kung hindi mo ako patatawarin, patayin mo na lang ako. Hindi talaga ako bibitaw. Habang buhay. Eh di papatayin kita.
Abala ang boss ngayon, sabihin mo kay Chitsiao. Hanapin ang USB. May malaking problema ang boss. Tiyak na may backup plan ang lolo. Kapag nabigo si Chimingsu, para sa sarili niyang kaligtasan, aalisin niya ito. Ang mga sinabi ni Chamingsu sa basement. Wala ka bang recording? Inarecord ako ng boss. Kung sasabihin niyang ako ang may gawa ng aksidente, di sa kulungan mo na lang ako dadalhan ng pagkain. Ano ba ito? Nagbibiro ka pa. Di hayaan na lang natin ang lolo. Siyempre hindi, kailangan siyang parusahan ng batas dahil nabanggit ni Chimingsu. Ang ESE, ibig sabihin may ebidensya doon ng krimen ng lolo. Nasa lumang bahay ang IS. Ako na ang bahala dito. Nandito ka na naman. Pasensya na, ngayon, kailangan talaga kitang ipadala sa ibang bansa. Hiwalayan. Pwede mo akong patayin pero hindi pwede ang hiwalayan. Ganito na lang. Magbakasyon ka muna sa ibang bansa ng 2 buwan, hahanapin kita pagkatapos. Paano kung hindi ka na bumalik? Tulad noong mga panahon na yon. Anong gagawin ko? Pangako ko, hindi na maulit ang nangyari noon. At hindi na kita pababayaan muli. Noong ikaw ay umalis, pagkalipas ng 2 buwan, kinuha ako ng aming DN. Upang ako'y sanay na maging isang mamamatay tao. Araw-araw niya akong pinahihirapan. Pasensya na, nagkamali ako. Sa mga nakaraang taon, ang buhay ko ay halos kapareho ng sa iyo. Lagi akong galit sa sarili ko, bakit kailangan kong magdusa ng ganito? Pero ngayon, naiintindihan ko na. Bakit? Dahil sa itinuro sa akin ni Songbin. Na nagbigay daan para makita kita muli at makasama ka. Ito lang ang dahilan kung bakit ako nakakaramdam ng kapayapaan. Naiintindihan mo ba? Hindi ko na asikaso ang nararamdaman mo. Pasensya na. Alam mo na siguro kung paano mag-apologize ngayon. Uwi na tayo sa hinaharap anuman ang mangyari. Magkakasama tayong haharapin. Sige, papatawarin na kita. Kalabanin mo ako. Wala ka pa sa kalibre ko, akala mo ba? Walang kwenta ang mga taon ko bilang stuntman. Hindi ka ba wowed sa acting ko? Bakit mo tinatakpan ang mata ko? May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Ginawa mo? Tikman mo. Ayos marunong ka na magluto. Kumusta? Hindi masama, di ba? Hindi lang pangit ang itsura, pangit pa ang lasa. Sige, ganito na lang. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na galing. Ngayon ko lang naramdaman. Ito pala ang pakiramdam ng may pamilya. Ang sarap. Tikman mo kung ano ang tunay na masarap, buksan mo ang bibig mo. Masarap. Ang dami ng taon ang nakalipas. Sinisi ako ni Chitsiao, namatay si Mingchu. Ang susunod, baka ako na. Chixiao, hindi bat. Simula bata ka pa, gusto mo na ako. Simula bata pa, gusto na kita. Ang mga sweet talk mo, sunod-sunod talaga. Medyo hindi pa ako sanay. Di, sanayin mo na lang ng paunti-unti. Boss, umalis na si Lolo mula sa lumang bahay. Mga 40 minuto, darating na siya. Sige, maghahanda na ako agad. Pag alis ni Lolo, kaunti na lang ang tao sa lumang bahay. Sasama si Libby sa'yo, may kasama siyang tao. Tutulungan ka nila sa mga bodyguard sa lumang bahay. Sige, hahanapin ko agad ang EXD. Kahit hindi mo mahanap, siguraduhin mong ligtas ka. Alam mo, kung mawawala ka ulit, mababaliw ako. Huwag kang mag-alala, babalik ako agad. Tatay, ang utang ng pamilya Chai sa inyo, babayaran na ngayon.
Lolo, magpupulong ako ng board sa Lunes para baguhin ang shares. Matanda na kayo. At saka, namatay na rin ang tatay ko at ang tito ko. Talagang malaki ang naging epekto nito sa inyo. Kaya pagkatapos kong pag-isipang mabuti, gusto kong magpahinga na kayo. Mag-enjoy na lang kayo sa pagtanda. Hindi pa nga lumalamig ang katawan ng tito mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano talaga namatay ang tito ko. Chi Xiao, tayo na lang ang natitirang magkamag-anak. Ayokong magtapos ang lahat na mag-isa na lang ako. Magtapos ang lahat. Nang pinatay ninyo ang mga magulang ko. Doon pa lang, alam ko na ang magiging wakas ninyo. Chi Xiao, nakiinte KBA. Nadalhin ni Song na ang mga gamit ni Jiminchu. Tito? Akala mo, makakasuhan mo ako pagdating ng panahon? Alam mo na palang lahat. Chi Xiao, ako ang nagturo sa iyo. Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Kahit nung sinabi sa amin ni Chamingsu. Tungkol sa BSA, alam mo rin. Syempre alam ka o. Kung hindi siya mag-ingat pagkatapos mamatay ng kuya niya, hindi siya karapat-dapat maging anak ko. Pero, magaling siyang magtago. Ang tagal na, hindi ko mahanap ang bagay na iyon. Ngayon, ginagawa ko lang ang nararapa. Nahanap na ba ang misis? Maami pa ring tao sa lumang bahay. Kulang ang dala nating tao. Kailangan na nating umalis agad. Hindi pa nahahanap, konting tiis pa. Hindi na kaya, mukhang binigyan tayo ng bitag ni Lolo. Bilisan Montag. Ngayon, inaya Montag ako dito. Para bigyan ng pagkakataon si Song na nahanapin ang mga iniwan ni Chimingchu. Alam mo na simula pa lang. Na may tinatago si Chamingsu na ebidensya noon. Masasabi kong, mula nang mahuli mo si Chimingchu, lahat ng ginagawa ninyo, nasa kontrol ko. Ngayon naiintindihan mo na, hindi lang basta mahahanap ni Song na ang mga naiwan ni Chimingchu, kundi pati siya ay may iwan din. Anong balak mo kay Song na? Kung ganoon ka nga talaga nagmamalasakit sa kanya, makinig ka na mabuti sa akin. Paminsan-minsan, papayagan kitang makita siya. Paano kung hindi ko sundin ang gusto mo? E di mamamatay siya. Lolo, sa tingin ko, may mali kayong pagkakaintindi. Ang dahilan kung bakit ko pinapunta si Song na sa lumang bahay, ay dahil tiwala ako sa kakayahan niya. Kakayahan? Ni hindi nga niya kayang patayin ka. Hindi niya ako mapapatay dahil may malasakit siya sa akin. Pero sa inyo, Lolo, wala siyang malasakit. Nahanap na. Miss Song, pakisuyo na lang ibigay mo sa akin. Nasaan si Lihui? Nasa baba, naghihintay sa iyo. Sabi ng matanda. Kapag nahanap na ang gamit ni Chimingchu, lahat ng pumunta sa lumang bahay ay alisin. Mabuti na rin ang may tiwala sa sarili, Song na. Pero babae ka lang naman. Tinuruan na kita, huwag masyadong magmalaki. Lumalaban ka pa sa akin. Noong hinampas mo si Chixiao. Ang yabang mo, ngayon subukan mong magyabang ulit. Hindi na po, kahabagan ninyo ako. Tawagan mo ang matanda, ipaghanda mo siyang sumuko. Ginoo, nabigo kami. Tingnan niyo, hindi naman ako nagmamalaki ng walang basehan. Salamat sa inyo at kay Tiyuhin, 2 beses akong napalo ni Song na. Kaya alam ko na kung gaano siya kagaling. Yung mga tauhan niyo, baka hindi pa sapat para sa kanya. Chi Xiao, ako ang lolo mo, hindi ka ba natatakot na sumalangit ng kulog? Ang dami ninyong kasalanan, hindi naman kayo tinamaan ng kidlat. Paano ako matatamaan, Lolo? Kayo po. Magpahinga na lang. Bakit mo ako pinusasan?
Baka kasi tumakas ka. 何彦泽，你硬是厉害惨了，恁个多钱都要得回来，我还以为打水漂了。你看那个朋友啊， Pakakasalan mo ba ako? 他呢，只是想息事宁人。哥，你们这里面都说了什么？ 也没啥子。 Dati ko pa sinasabi sa iyo, magpakasal na tayo. Ayaw mo pa noon, ngayon. Ikaw pa ang unang nag-propose. Dapat noon pa ako sumagot ng, 当做是算我倒霉，我认了。但是我实在是不能拿3个丫头来冒险，所以你能不能帮我这个忙，娶我？主要是我也实在是找不到别人来帮我这个忙，也不好意思麻烦别人。我不是说麻烦你就理所当然，我就是。好，嫂子，你醒了？